nakikita talaga natin yung pagiging narcissistic ng person nyo guys, no? At least for some of you. Hindi naman lahat guys, pero malakas kasi yung energy na medyo matigas ulo. Very stubborn yung person nyo. Again, sabi ko nga narcissistic, and for some of you, pwedeng very toxic din yung relationship nyo. Ang medyo nakaka-disappoint lang dito kasi for some of you, parang tinotolerate nyo yung person nyo. Ibig sabihin, tinitiis nyo na ganun yung ugali niya. Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love scope para ngayong December para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi, tingnan natin yung mga energy surrounding your situation. So meron ditong addiction mga kapiksi. Meron din ditong golden mirror na energy at saka key on a ring. So ito guys, medyo may pagka-negative itong mga mensahe na ito, no? Kasi for some of you, unang-una, pwedeng nagkakaroon ng mga hindi magagandang sitwasyon sa relationship nyo. Yung addiction guys, for some of you, pwedeng literal na may mga addiction like gambling, alcoholism, pwedeng pinagbabawal na gamot, or any type of addiction na literal na nagiging balaki dun sa relationship nyo, na parang nagiging na alam nyo yun, kumbaga umaagaw, no? Nangaagaw ng attention niya, ng panahon niya, ng oras niya. And imbis na sa'yo napupunta, or imbis na inaasikaso ng person nyo yung relationship nyo, doon nabubuhos yung attention niya. Pwedeng baliktad, no? Pwedeng kayo naman yung may addiction. So again guys, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. And eto guys, with this golden mirror, ibig sabihin nito, for some of you, you may be dealing with someone na egoistic, self-absorbed. Imagine niyo si guys, si Snow White and si Queen, 'di ba? May queen doon sa Snow White. Yung queen na si Mother Queen. Hindi ko alam pangalan ni Mother Queen. Pero yung fairy tale, 'di ba, na sa Disney na si Snow White, meron doon queen na meron siyang salamin, 'di ba? Salamin, salamin, sabihin sa akin, sino ang may kagandahang angkin, 'di ba? So, ginagawa niya yun because yung kanyang personality is narcissistic siya, self-absorbed. Gusto niya siya lang yung maganda, gusto niya siya lang yung pinaka. So, for some of you, ibig sabihin nun guys, for some of you, pwedeng you may be dealing with a person na ganun yung personality. Kumbaga sarili niya lang yung iniisip niya, self-absorbed, narcissistic, wala siyang pakialam. And, para sa kanya, basta kahit na in a relationship siya, doesn't matter, basta kung ano yung gusto niya, gusto niyang gawin sa buhay niya, gagawin niya, whether or not in a relationship siya. So may pagka one-sided ito, kasi ibig sabihin baka kayo lang yung may pakaya sa person mo, kayo lang yung nagmamahal sa kanya, pero kayo lang yung nagpapakita ng affection sa kanya, pero hindi niya sinusuklian ng tamang attention at pagmamahal yung binibigay niya sa'yo. And for some of you guys, pwedeng you are also just one of the many options sa buhay niya. Kumbaga parang iniisip niya na wala siyang pake kasi kahit na umalis ka sa buhay niya, marami pa naman pwede siyang ipalit sa'yo, if in case that happens. Or pwedeng multiple partners na rin siya, ibig sabihin namamangka sa 2-3 ilog, ganyan. So ganun mga kapiksi. So this is a very negative set of energies para sa inyo guys. Comment down below if naka-resonate kayo siya.
So, tingnan naman natin, Scorpio, yung ganap sa love life nyo ngayong December, guys. So, shuffle natin to. Habang shuffle ko to, mga kapiksi, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount, mga kapiksi, until November 30. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng jowa nyo, guys. 20% discount yan until November 30. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. So, eto, guys, medyo hindi ko to gusto. Mga kapiksi, no? Medyo hindi ko gusto yung energy na lumalabas dito kasi nakikita talaga natin yung pagiging narcissistic ng person nyo, guys, no? At least for some of you. Hindi naman lahat, guys, pero malakas kasi yung energy na medyo matigas ulo, very stubborn yung person nyo. Again, sabi ko nga, narcissistic, and for some of you, pwedeng very toxic din yung relationship nyo. Ang medyo nakaka-disappoint lang dito kasi for some of you, parang tinotolerate nyo yung person nyo. Ibig sabihin, tinitiis nyo na ganun yung ugali niya, tinitiis nyo na makisama sa kanya, hoping na magising siya, no? Kumbaga parang, and there's nothing wrong with that, mga kapiksi. Kasi mahal nyo yung person nyo, no? So, there's abundance of love for you para dito sa person na to, mga kapiksi. Ibig sabihin, mahal na mahal mo yung person mo, kaya parang ano siya, parang yung isa sadista, yung isa masochista. Okay, parang ganun. Yung sadista, sila yung nananakit, yung masochista, sila yung tinitiis yung sakit. So, parang ganun yung nangyayari dun sa relationship, no? Which is, hindi siya healthy kasi for some of you, medyo abusive itong relationship na to, mga kapiksi. I'm not saying all, no? Pero for some of you, ganun. Yung iba, parang nagtitiis kayo. Nagtitiis ng sakit, ng mga sugat, mga kapiksi. Pero there's also goodness. Parang you also see some goodness, no? Meron kayong nakikitang goodness dun sa person nyo, guys, and that's the reason kung bakit yung iba sa inyo nagtitiis na kasama yung person nyo. Kumbaga hindi naman siya entirely masama or ganon. Kumbaga 99% lang meron pang 1% na goodness sa kanya, and yung 1% na yon, yung parang pinanghahawakan nyo na mabuti dun sa person nyo. That's why yung iba sa inyo nagtitiis. Okay? Again, this will not resonate with all. Kung hindi. Pero yun nga, yung iba sa inyo talagang pinaglalaban pa yung relationship and gusto pang isalba yung relationship, mga kapiksi. You're doing everything that you can para maisalba yung relasyon. Probably may mga anak na rin siguro kayo, or baka hawak talaga kayo sa leg. Kasi yung iba sa inyo, parang ayaw rin naman kayong pakawalan ng person nyo. Yung iba kasi sa kanila, guys, parang para dun sa person mo, reward ka. No? Reward ka sa kanya. Ikaw is somebody na pinagmamalaki ng person mo, na parang possession niya. No? Parang possession niya. Ibig sabihin, parang pag-aari niya. Ganun yung trato niya sa inyo, at least for some, no? Na hindi pwedeng mawala ka sa kanya kasi ikaw yung most prized possession niya. Pero hindi niya pinapakita sa iyo yung pagpapahalaga na dapat sana ay binibigay niya sa iyo, mga kapiksi. Okay? Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Guys, there's a lot of fights here, no? Maraming away, maraming sama ng loob, maraming hagupit, mga kapiksi.
For some of you, ayan no, sobrang burden sa mabigat sa dibdib, masakit sa kalooban, patong-patong na pagtitiis, mga kapiksi. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Maraming beses na kayong nag-iisip, guys, at saka nagplano na rin na hiwalayan or umalis dito sa person na to. Pero every time na ginagawa nyo yun, parang hindi siya pumapayag or hindi talaga natutuloy, mga kapiks. Okay? So, medyo nasa nega siya, guys, no? Sabi ko nga, medyo, for some, medyo abusive yung relationship. Yeah. So, ipagdasal, guys, no? Sa mga hindi makaalis sa relasyon na to, ipagdasal nyo na sana tumino yung person nyo. Meron tayong subliminal, guys, na pwedeng makatulong sa inyo, yung pampawala ng balakid, pampasuko, pampabait, no? Para bumait yung person nyo, maging maayos yung trato nila sa inyo, mga kapiksi. Especially kung wala naman kayong balak hiwalayan sila, guys. Okay? So, comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Sa love reading na yan, ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.